Halimbawa, sir, mag-file ako ng retirement ko. Tapos 18 months lang i-avail ko. Another month, pwede ba akong mag-loan, pension loan at ilang months ang pwede agad after ako mag-retiro? No? So itong usapin na ito ay itong ating sender gusto niya na mag-pension agad. So kapag pension agad kasi, matatanggap mo yung 18 months ng inyong pension bilang bilang cash payment sa iyo upon separation. Pagkatapos niyan, the following month, tatanggap ka na ng pension. Kaya siya pension agad. Ngayon, yung tanong, gaano katagal bago siya pwede makapag-avail ng kanyang pension loan? Doon po sa website ng GSIS, na tungkol po doon sa pension loan ng atin po mga GSIS pensioners, sinasabi po sa guidelines na pwede ka mag-avail nito kung ikaw ay nakatanggap na ng inyong pension for at least a month. No? So sa ating sender, kung nag-pension agad siya, pagkatapos mong makatanggap ng inyong pension, so pwede ka na mag-apply ng pension loan. Tapos, pangalawa pa ay wala kang outstanding service loans being amortized under the choice of loan amortization schedule for pensioners. Ito po kasi kung mayroon kang utang sa GSIS tapos nag-retire ka. Tapos, nag-pension agad ka, meron ka kasing option na pwedeng bayaran lahat ng utang. So pagbayaran mo yung lahat ng utang mo, ibawas doon sa 18 times ng pension, so wala kang balance dito sa CLASP. Pero kung yung option mo is 25% lang ng utang ang bayaran mo from your claims, o kaya ay 50% lang, o kaya ay 75% lang. Yung balance kasi niyan ng utang na hindi mo binayaran from your claims, ay ibabawas yun from your monthly pension. So kung hindi mo binayaran ng buo yung balance ng utang mo upon retirement, so mayroon kang balance dito sa CLASP. Kapag ganun po ay hindi ka pa rin eligible dito sa pension loan. So dapat wala ka talagang balance sa CLASP tapos tumatanggap ka na ng pension para ikaw ay eligible. 24 months lang or 2 years ang maximum term ng pension loan ng GSIS at pwede lamang itong i-renew pag ma-fully paid mo siya after 2 years. Unlike sa mga active in service na mayroon pang up to 15 years term, tapos anytime, basta may proceeds, pwede mong i-renew. Sa mga pensioners po, 2 years lang, no, yung maximum term. Tapos, hintayin mo na matapos yung 2 years, ma-fully paid mo yung utang mo, then pwede ka na ulit mag-renew. So, ganun po yung isang malaking pagkakaiba kapag tayo ay nag-apply ng loan habang tayo ay aktibo pa sa serbisyo at habang tayo ay tumatanggap na ng ating pension. Ang pension loan din mga master ay allowed up to 75% ng inyong monthly loan as amortization. No, kasi requirement ng pension na mayroong 25% ng buwan ng pension ang matitira. So yung 75% pwede mo yun gawin o gamitin pambayad monthly amortization ng inyong utang. Yung 25% requirement po yun na dapat matitira at matatanggap mo every month.